Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating case conference ngayon kay Tessa. Maraming salamat po sa pag-unlak sa aming invitasyon. Nandito po tayo ngayon para pag-usapan po ang case ng pasyente natin na si Tessa. Sa ating panimula, magpapakilala po muna tayo. So ako po si Benny Opay. Ako po yung social worker at case manager po ng kaso ni Tessa. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Meryl Adap. So, ako po ang pediatrician na tumingin kay Tessa nung isang araw po. Magandang umaga po. Ako po si PO2 Evangeline Machas, case investigator sa kaso po ni Tessa. Magandang umaga. Ako naman si Jemuel Villanueva, LGU social worker ng District 2. Isa din ako sa nag-handle ng case ni Tessa. Nais pong ipaalala sa ating lahat na ang pag-uusap po natin sa araw na ito ay dapat magpanatiling confidential. Lahat din po ng ating pag-uusapan ay recorded at magkaroon din po tayo ng attendance para sa ating documentation. So ang ating meeting taker po ay si Mr. Jemuel, social worker po ng District 2 para malaman ang kasulatan ng ating mga agreement. So attendance po muna tayo. Bago po ang lahat, bigyan ko po kayo ng short summary ng ating case ni Tessa. Ayan, ko kayo ng copy. Si Tessa ay dinala dito sa ating ospital noong June 11 ng kanyang mga kapatid na sina Maya at Pauline dahil di mo na siya ay biktima ng sexual na pang-abuso at ang tinutulong nilang salarin ay kanyang ama na si Bong. Nalaman na lang nila na buntis si Tessa nung ito ay nanganak sa kanilang CR. Si Bong ay isang tricycle driver at ang kanilang ina ay plain housewife. Sabi ng magkakapatid silang yung si Maya at si Pauline ay nakaranas din ng pang-abuso sa kanilang ama. Sinumbong nila ito sa kanilang nanay pero hindi ito naniwala sa kanila. Si Sam, ang anak ni Tessa, ay ipinanganak na may kondisyong meningosil. Ang nag-alaga kay Sam ay ang nanay ni Tessa kasi ayaw ni Tessa na hawakan o lumapit sa kanyang anak. Si Tessa ay dinala dito sa ating ospital noong June 1 kasama ang kanyang mga kapatid na sina Maya at Pauline. Nalaman na ng buntis ito dahil nakita nilang nanganak sa CR. Ang tinuturong ama ng kanyang anak ay ang kanilang tatay na si Bong. Si Bong ay isang tricycle driver at ang kanilang nanay ay plain housewife. Sa ngayon, si Bong ay nakakulong na. Si Tessa ay pumapayag na tumistigo sa dalawang kondisyon. Una, gusto niya ipangako natin sa kanya na makulong, makonvict si Bong sa kanyang kaso. At pangalawa, gusto niya isang beses lang siyang harap sa korte para magbigay ng kanyang testimonya. Sa ngayon, ang kailangan nating pag-usapan ay ang mga request na binigay ni Tessa sa atin. Hindi natin may papangako na mapapakonvict natin si Bong dahil hindi naman tayo yung judge na bigay ng conviction para sa kaso niya. Pero kung tayo ay makakalikom ng mga ebidensya, makakatulong ito ng malaki para kay Tessa. So, Doc, meron po ba kayong mai-input, madadagdag po tungkol dito? So, nung nakita ko po si Tessa noong June 1, so base sa examination ginawa naman po namin, wala naman po akong nakitang significant na findings sa kanya. Ngunit, eto nga, si Tessa ay isang minor, 15 years old lamang, at siya ay nabuntis. Ayon sa kanyang mga kapatid, wala siyang boyfriend, at ang tinutulong sa lari ni Tessa ay ang kanyang ama. So, doon pa lamang ay makakapag-isip na tayo na may sexual abuse na nga po nangyayari sa kanya. So, sa bahay nila. Base rin po kasi sa kwento ng mga kapatid ni Tessa, si Pauline at Maya, sila rin po ay naka-experience ng pang-aabuso mula sa kanilang ama. So, bukod dito, nagsagawa kami ng screening tests for STI sa magkakapatid. Napansin ko nga lang na medyo mailap din si Tessa sa pagkukwento sa akin. Kaya inirekomenda ko rin po siya mag-undergo ng psychiatric evaluation. So, sa tingin niyo po, ma'am? Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kulungan si Bong at naghihintay na litisin ang kanyang kaso. Ngunit kung hindi testigo si Tessa at kanyang mga kapatid, ay malamang na mapawalang sala ang ama nilang si Bong.
Nung nag-report at nagsumiti po ng reklamo sina Tessa sa pulisya, ay nakunan po namin ng statement ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid na sina Pauline at Maya laban sa kanilang ama na sila nga po ay inabuso nito. Kaya nag-issue ang korte ng warrant of arrest para na rin sa kaligtasan ng pamilya ni Tessa. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kulungan si Bong at naghihintay na litisin ang kanyang kaso. Ngunit kung hindi titistigo si Tessa at ang kanyang mga kapatid, ay malamang na makawalang sala ang kanilang ama na si Bong. Dagdag ko lang po sa sinabi niyo, ma'am. Nung nagpunta po ako sa komunidad nila, nagtanong-tanong ako doon sa kapitbahay nila at doon nakita ko na wala ganong kakilala. Wala ganong nakakilala sa kanila. Nagtanong din ako kung may kaibigan ba si Tessa. Wala rin nagsasabi na kaibigan niya si Tessa. At nakapanayam ko din yung nanay ni Tessa. Sa pag-uusap namin, ramdam ko na siya ay natatakot at may pagsisisi din na hindi niya pinaniwalaan yung dalawa ng anak sa nangyari. Mabuti naman at nung nagpunta ka, sir, nakausap mo si nanay para at least ngayon nalaman natin kung ano talaga yung family dynamics ng family ni Tessa, di ba? Ngayon, pag-uusapan naman natin yung sa pangalawang request ni Tessa, yung minsan lang siyang haharap sa korte. Kukolektahin natin lahat ng ebidensya na meron tayo para makatulong tayo sa kaso ni Tessa. So, base sa pag-uusap namin nung nakaraan, si Tessa ay biktima ng sexual abuse. So, ito ay lumalabag sa RA 9262 tsaka RA 7610. So, hindi lang sexual na pang-aabuso kasi ang nangyari kay Tessa, pati psychiatric and mental as well as emotional abuse. So, tama po ba, ma'am? Opo. Yung sa kanya kasi, papatak talaga siya sa bawsi and sexual abuse at rape. Kapag po humarap at tumistigo na si Tessa, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang magulang, nakahanda na rin po ang mga ebidensyang nakalap namin para makatulong na mabuti sa kanyang kaso. At kung kailangan po na humarap din kami sa testigo, ay gagawin naman po. Para naman po sa amin, nakahanda na po kami at nakapag-coordinate din ako sa barangay para meron silang sasakyan papunta sa hearing. Na-enroll ko na rin siya at ang kanyang pamilya para sa programa pang livelihood. At nakapila na rin yung pangalan niya at inasikaso ko na rin yung mga papeles niya para naman sa scholarship program ng aming munisipyo. Maganda po at marami tayong output sa mga napag-usapan natin ngayon. Makakatuloy ito ng malaki kay Tessa para maramdaman niya na meron siyang kampi sa mga pinagdadaanan niya ngayon sa buhay. At makakatulong ito para makumbinsin natin siya naman magtestigo laban kay Mo. Paano kaya natin matutulungan yung pamilya ni Tessa? Para sa nanay ni Tessa, so sisimulan na natin siya ng gamutan para sa kanyang tuberculosis. So nais ko din idamay ang magkakapatid, silang tatlo, na mag-undergo ng screening para din sa tuberculosis since sila ay na-expose kay lola, kay nanay. Bukod dito, silang lahat ay kailangan mag-undergo ng screening din against STI at HIV. So, isama na rin natin si Sam, ang anak ni Tessa, na kailangan natin ipa-evaluate or i-refer sa neurosurgery para sa kanyang kondisyon na meningocele. So, bukod po dito, si nanay, ang nanay ni Tessa, Pauline at Maya, ay kailangan din natin i-evaluate. Dahil nga mukhang na-neglect niya yung tatlo niyang anak at dahil siya ngayon ang nag-aalaga kay Sam. So, kailangan natin ma-assess kung ang kanyang kakayahan bilang caregiver sa kanilang lahat, hindi lang sa kay Sam. So, basically lahat sila ay kailangan magkaroon ng psychiatric evaluation din. Kung kakailanganan naman nila ng gamot, ako na po yung tutulong sa kanila para ma-assist ko sila sa center. Ay, salamat naman, sir. Sisiguraduhin ko rin po na matuturuan ko si Tessa at ang kanyang pamilya para sa paggabay sa pag-aalaga kay Sam. So, yung mga bakuna, kung paano alagaan si baby,
sisiguraduhin kong may sapat silang kaalaman para doon. At alam nila na makakahingi sila ng tulong sa inyo. Maraming salamat po sa mga sharing, sa mga input ninyo sa oras sa pagdalo ninyo ngayon sa ating case conference. Base naman po sa mga napag-usapan natin ngayon, malaki po ang posibilidad na mahikayat natin si Tessa na tumistigo laban kay Mom. Magkakaroon po ulit tayo ng isa pang meeting na kasama na natin si Tessa. Magbibigay po ako ng notification sa inyo kung kailan, kung anong oras po iyon, para may paliwanag natin kay Tessa yung mga napag-usapan natin sa araw na ito. Maraming salamat po sa oras at panahon ninyo at ingat po tayo sa pag-uwi. Pagbalik sa kanyang mga opisina po. Salamat! Ako si Benny Rosemary Opine, social worker. Ako si Jemal Moises Villanueva. Ako si Rowena Sumera, social worker. Ako si Dr. Mariel Adap. Hindi kami mananatili